Sinira mo diskarte ko kay Sir Jaime. Ibabalik na kita doon ngayon. At ikaw naman, ikaw ang pagbabayarin ko sa utang ng tatay mo sa akin. Sinumbat ni Jaime kay Divine na anong mararamdaman ni Justine kung malalaman niyang hindi matutuloy ang kasal niya dahil kailangan munang iburol si Divine, kaya nagmakaaway itong gagawin niyang lahat, wag lang niyang sasaktan si Felicia, na sinabihan siya ni Jaime na papatay na sana niya ito nang saktong tumungaw si Felicia, kaya nakita niya ang pinaggagawa ni Jaime sa mami niya, kaya natakot ito na agad niyang tinawag ang mami niya. Humirit pa si Jaime kay Divine na pasalamat siya dahil mahalaga sa kanya si Justine at ang magiging anak niya, kaya maswerte pa rin siya na humagulgulo si Divine nang makaalis na si Jaime. Habang magkasama naman sila Eleazar at Rafael, nang sinusubukan nilang tawagan si Divine pero hindi na niya ito sinasagot. Pinalibutan naman ng tauhan ni Jaime ang bahay nila, kaya nag-alala si Felicia dahil wala na silang pag-asa na makatakas pa, pero nangako naman ang mami niya na hindi siya nawawalan ng pag-asa at gagawa siya ng paraan para maprotektahan silang mag-ina. Habang nag-aabang naman ang mga tauhan ni Mayor Lorenzo sa labas ng cafe, nang saktong tumawag si Maxine, kaya sinaad naman ni Maki na kasasara lang niya ng cafe at dadaanan pa niya sila Kelvin bago sila pumunta sa kanila kung saan sila nagtatago si Moises. Agad tinawag kay Mayor Lorenzo ng tauhan niya na hindi nila mahagilap si Maxine, pero nakita nila si Maki, kaya binili niyang sundan nila ang binata dahil sigurado siyang alam niya kung nasaan sila Maxine at Moises, na walang kaalam-alam si Maki na nasundan na sila. Sinaad naman ni Rafael kay Eleazar na hindi na talaga niya makontak si Divine nang saktong dumating si Grace at agad niyang tinanong kung alam na nila kung nasaan si Moises. Pinaliwanag naman ni Rafael na ginagawa nila ang lahat para mahanap nila si Moises, pero hindi imposibleng hawak siya ni Jaime, na sinubukan niyang tumawag kay Divine pero hindi na sumasagot, kaya sinabihan sila ni Eleazar na pwedeng nagigipit na siya or sumuko na. Nag-aalala naman si Maxine sa tatay niya dahil kahit sabihin niyang okay lang siya, ay alam niyang delikado pa din ang buhay niya. Sabay sinabihan niya si Moises na ayaw niyang samahan siya sa kanyang paghihiganti kung ikakapahamak niya. Agad namang pinaliwanag ni Moises na hindi niya idadamay ang dalaga, pero sinaad ni Maxine na damay pa din siya dahil kung ipapahamak niya ang sarili niya ay masasaktan din siya dahil mahal na mahal niya ang binata. Sakto namang dumating sila Maki at Kelvin na may mga dalang pagkain, na nagulat si Moises nang pumasok sila Steven at Kaloy, maging ang mga ibang kasamahan nila dati sa GSX, kung saan nangako silang andoon sila para suportahan si Moises at sila na ang bahala na magbabantay sa binata para masiguradong ligtas sila ni Maxine, kaya agad namang nakipagkamayan si Moises. Papunta na sila Mayor Lorenzo doon, pero maiisahan sila ni Moises dahil wala silang kaalam-alam na may mga kasama na ang binata sa bahay kung saan sila magtatago. Ipapamukha ni Mayor Lorenzo kay Moises na sinira niya ang diskarte niya kay Jaime at isusumbat din niya kay Maxine na siya ang magbabayad sa kasalanan ng tatay niya sa kanya. Nangako naman si Rafael kay Grace na hindi siya ang pumatay kay Christine at gagawin niya ang lahat para mapatunayang inosente siya at hindi siya titigil hanggat hindi nila nahahanap si Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling siyam na episode. Marami pong salamat.